Okay. So sa karon mga katropa to ang makita ang inspection diri nga gipahigayon diri mismo sa Grabahan Matina. Dahil dinhi sa may Grabahan Matina mga katropa. Nining mga orasa. So with the ICI gyapon kinaog DPWH. Okay. Alright mga katropa. So kini ato ang nakita karon no ang mga officialis head sa DPWH ug sa ICI mga katropa. Okay. So ayan, so gi-inspect din hing dapita no atong kauban karon si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar ug si ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Diyan na ba yung engineer na? Papunta na daw po. Three councilors, nag-usap kasi kami, nag-dating kami. Excuse po, because of the Ayan. Okay, medyo kabalak-an gamay ang agianan din hi kay dugay na ni. Years na ni mga katropa kini nga sitwasyon din hi, kini nga nahugmak kabahin sa like din hi sa Grabahan area Matina mga katropa. So mo ni mismo ang mga opisyalis ni agi din hing dapita. So kahoy gama kini sa kay actually ato na ning na-cover dati. And isa ni sa concern sa atong mga residente dinhi mga katropa no basin unya unsay mahitabo delikado no. So ayan. So kini atong kauban karon ato ang DPWH Undersecretary Arthur Bisnar with his black jacket and si Special Advisor sa ICI General Rodolfo Azurin Jr. kining naka-green mga katropa. Ayan. Okay. talaga sa Manila. Sa Manila talaga. Okay. Okay, see. Very good. Okay, sige. So ongoing ang gipahigayon. Ayan. Okay. Alright. Standby mga katropa. Okay, so gipabot na lang ang engineer ni ini nga project mga katropa. So standby. Okay. Ayan. Okay. So ayan, medyo init naman noon. Init yun din hinga dapita mga katropa and ato makita no. For the sake of inspection. Sa nagpabulad yun sa init. Okay.
So kini nga bahin mga katropa, ang inspection karon is ang revetment mga higala. Okay, so ano yung yung mababawan pero niya na si Hara Amihan. Sa may kabilang side ng tulay kasi pag ano yung pumunta sa plano tama ba yung tama pa tayo pag titignan ko sa plano parang ayun mo tapos bawal nagsimula lang tayo dapat 111 so sila ang caretaker malantag yan Ayan na ang district engineer mga katropa. sakarin na lang natin kukunan ko lang ng fish Ayan. Okay. So ayun mga katropa. Standby lang mga higala while ato nga panagkamutan no kama subaybayan ang pamaagi sa inspeksyon sa ICI. Okay. Ayan. hindi magaw ka itong lead skin anak Alright. Standby mga katropa. Ayan. Mismo si... Okay. Grabe. Hawad kayo no. Mo-operate si Colonel Manan Muarip. Siya mismo ang nangunay sa pag-operate sa drone mga katropa. black belt ano black belt ta amogan ko yan hit na Alright. Ayan. Okay. So, proceed na sila din sa ibabaw balik. So, particularly kita mga katropa sa may Grabahan area. Matina ni atong syudad sa Davao. Kung asa to ang mahinumduman nga adunay bahin diri sa mao nga daik ang naguba. Mga katropa tungod usab sa kusog nga baha. ng tubig ha init ng panahon Alright. So mo ni mga katropa diri particular kini sa may bahing Bangkeruhan bridge mga katropa. Yan.
So for a possible interview, standby mga higala. Okay. So still ato ginasubay ang flood control. Ayan. Ayan. Okay, balik ta mga katropa. Uy, naog mo diri ah. Ayan. So, kay sanglit diri nga area for possible interview, ambush interview kung kumusta. So, pipila lamang na sa kining mga flood control projects ang ilhapang nasubay niining mga orasa. So, gikan din sa may Shrine Hills Diversion Road area mga katropa. Atong gitawag og road slope protection structure. Ayan, so adun na gihimo nga pag sukod. Okay. Ayan. So with personnel sa DPWH and at the same time so all right. Okay. So, standby? Yung mic, no? Oo, kasi malayo masyado. Oo. Pero wag lang harangan yung okay lang po ba? Ilaw. Okay po kayo? Kukuha po? Ma'am, pwede ano po sir, ma'am, kasi pang DP to. Saka ICI. Thank you. Dave, naka-on na yan. Okay. Against the light, sige hanap tayong ilaw. Ano sa tingin nyo? Mas maayos yung ilaw. Kung dito na lang. Pag ganon. Or Kasi doon? dito ang background nila yung nga pala. Dapat background nila yung flag. Doon. Doon na lang sa looban. Sige po. Sige. Okay. So, nangitatawag proper area para dili against the light, no? And then, at least, no, makita ang kagwapo sa tong mga official mga katropa. So, sa DPWH kini, ug sa Independence Mission for Infrastructure mga katropa for investigation. Dire sir, oh. Dito sir. Ayan. Ayan. So, para ayun. Okay. So, plaster ta din Dire sir, para landong gamay sir, para landong sila gamay. Okay, para landong gamay. Dire sir, forward lang sir para Ayo ibulad. abante ng konti. Facing there sa ano. Dito ma'am, oh, ma'am. Ito maganda dito ma'am. Ma'am, dito sila ma'am. Okay. Kabog ka eh. Okay lang. Tingnan niya muna sa camera. Ayun. Okay mo, okay dito, okay dito. May kahoy sa likod. Di ba kita yung ano? Project. Dapat dito. Layo po. Yung mic lang po ang malapit. Pero yung camera medyo malayo. Para makapwesto ang mga cameraman. Atras po, yung mic lang yung harap. Gilid siguro ang mic. Siguro sa gilid mo ang mic. Dito po kayo. Yung mga mic sa gilid ang mic. Atras please. Atras lang, Atras. Makita kayo sa... Camera po atras. Mic okay lang sa harap. Tagahawak ng mic. Yung mic sa gilid. Dapat yung mga cellphone, ma'am. Mga cellphone. Okay. Yeah, mga Mga cellphone for cellphone recorders. sa baba. Sa baba kami, sa baba kami. Okay. Please po, hindi po tayo mag-start kung hindi kayo mag-atras. Set mo na yung Baka pwede may camera. maghawak na lang ng mic? Baka pwede may maghawak na lang ng mic? Atras muna, kahit atras isa muna. man. Sige, atras muna saglit. Atras, medyo init ang ano sa area nila. Yung mag-cellphone, bababa. Baba lang cellphone. Yung mag-cellphone po, bumaba para hindi daw nakita ng ano. Chuking, ikaw akong pag-ibig ka ng Chuking.
Okay. Kada lang. Okay, yung mga magsi-cellphone, Baba ang cellphone. daw po. Yung mic, gilid po po. Yung camera po. Ayun. Huwag mong takpan yung camera. Yung mic po, gilid na lang. Kung kaya, sa baba. Alag kameraman, basta matakpan. Okay na, cameraman. Okay na po, wala nakaharap po. Ay, Mike. Mic po, please. Jin, dito mo ipagano'n din ako sa ilalim din. Wait lang. Nakaharap po tayo Bawasan mo konti. sa view po ng DPWH at ICI. Bawasan mo. Okay. Igyan mo lang. Baliktad ka. Yan, ganyan. Para pailalim yung ano, hindi makita yung... Sige, lapit po pa. Mainit na, atras na lang guys. Atras. Atras, guys. Atras. Sa cellphone. Ito yung saka cellphone. Ulo. Jin, tasan mo kayo. Dito kami ngayon sa Davao City, focus dito inspect yung infrastructure project na ginawa dito. Supposedly from 2016 until 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And i-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng infrastructure na initigahan. Nakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga effects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga. So far, naka-effect na kami ng project sa rock netting at saka dito nasa flood control dito sa area na to. And nakita natin na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito. So I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung anong pwede natin gagawin sa council sa mga contractor. Sir, sa observation nyo po, yung projects ba sa na-inspect nyo kanina, substandard or ano po ba? It has to go through a series of tests kasi tayo na tayo kumuha ng mga materials para sa gano'n ma-determine ng quality control. Yung mga ginamit na materials ay basta para specific. Pero considering na in less than 2 years may sira na po itong flood control, can you say that it's substandard? Hindi natin masabi categorically yan, no? Because supposed to be merong ano yan, specific time frame. So dahil nga sa pagkasira, so tignan natin ano yung cost ng ano. It has something to do with materials na ginamit or hindi tama yung timpla ng semento. So makikita lahat yan sa test na ikakandak ng DPWH. Sir, is this part of the 31 projects na questionable sa Davao Region? Is this counted? I think so dahil nga as of now ang iniimbestigahan natin is the 421 na flood control projects na tinan over sa amin ng DPWH, of which ini-inspect natin isa yung management para magkaroon tayo ng parang conclusion aside sa filing ng mga charges sa mga implementors as well as sa mga nag-inspect at yung bayan na. Sir, sa 431, ilan ang sa Davao?
ang Davao City. 31 ang sa region, pero ilan doon ang sa Davao City po? Hindi namin I think, Sir, do we have specific instruction to focus on Davao? wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na DPWH. Nationwide ito. Kaya nga, ang focus natin actually is sa Central Luzon. Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kami nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kami mga teams na binipwede sa mga area. So nagkataon na kami ang nag-deploy dito sa Sir, comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha? Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation. So it will also come sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta. But definitely may mga team na nakapoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and side. Aside Davao City, sa ibang lugar ng Davao Region, may pupunta pa kayo? Sa Davao Occidental. Galing po si Secretary Vince din sa Davao Occidental. Pero meron pong instructions si Presidente na pumunta ng Cebu at asikasuhin yung nangyaring baha at kalamidad sa Cebu. There's status of urgency po. Lalo po ba natin kapag-bilis yung investigation? As far as possible, gusto natin maging mabilis. Kung napansin ninyo, during the past weeks, sinabi nga ng chairman namin, si Chairman Andy Reyes, we are barely 50 days in office. We are still organizing. We are still waiting for our budget. But as of now, we already started working, and we have been partnering with the agencies. Ang laki ng tulong na binibigay ng operation ng PWH. So sila lagi ang patuloy natin sa pag-iimbestiga na to. And then we also tap the EFT and the National Investigation, as well as the different agencies that has something to do with the ongoing investigation ng infra projects for the past 10 years. Sir, by the end of the year, may mananagot na po ba? O may matutulong na po ba? Kung mapansin ninyo, the ICI had been filing or submitting referrals sa Ombudsman. So, on the part of the ICI, as soon as we finish yung pag-review ng mga referrals, mga case build-up na ginagawa ng mga different units, idinadala namin kaagad sa Ombudsman. So, they are now assessing kung ano yung status ng case. Pag nakita nila na may probable cause, they will elevate that to the Sir, paano sa patas din na investigation, sir, no? Not in Davao lang din? Are we expecting also, or ICI will be going also to Ilocos and other areas po ng Philippines? Definitely. Okay. Have we received any complaint also, sir, from there? Yes. What specific projects, sir? Mga flood control din. Kasi kung mapansin ninyo, ang focus natin during the past week na sinabi nga namin on the flood control. Of course, we cannot also prevent other citizens from submitting mga ibang mga projects na they deal na dapat na investigahan din. Although we want to focus sa flood control para sa ganun matapos agad yan. So we have to also try to entertain projects pertaining sa industry.
Yusek Bistar, sir, if you can, sir, may post po si si Governor Pam regarding po dun sa pagbaha. Hinahanap niya po kung nasaan na po yung 26 billion peso na flood control project ng Cebu. On the part po sa DPWH, ano po yung magiging hakbang upang masagot itong tanong ng gobernadora? Nandun po si Secretary ngayon. And sigurado po ako na yung katanungan po ni Governor ay akmang nasasagot po ni Secretary. Ganun pa man, gusto kong i-emphasize ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. So, yan po ay aatas natin kay RD or kay district. Okay. Sir, ngayong araw lang po ba kayo dito? Bakit pinili yung na mga sites? Yes. Inspection ninyo today? Yung diversion kasi, that's related kasi doon sa rough netting, kasi nyo kanina. Inspect tayo na sa rough netting. And then part kasi ng kontrata doon, para merong talakit na widening. May na-receive kayo na complaint, sir, with that? Dun sa ICI? That's why you inspected it today? Yes. So walang widening na nakita doon? May tinuturo yung district engineer na widening po on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala ng sidewalk, so it's part of the road widening kasi na two-way yun. So parang magkakamit ito ang mag-assist dito ron. Kaya they intended to widen yung Thank you po. Sir, thank you so much. Thank you so much. Yes, we will try to gather as it will part of the new group. Thank you, sir. Thank you for the investigation. Thank you so much. So ayun mga katropa, ang interview with DPWH and ICI. But still, ayan. Okay. Ayan. Okay. iPhone 17 fully paid. iPhone 17 Pro Max 24 months to pay. Iimbestigahan din. Oo naman. Kung kailangan Yung materials na lang po. Thank you, ma'am. Salamat. Sir, Brad, lagi. Sige, Brad. Ayun. Cylinder, mga katropa. Ayan. So, with that, mga higala, mga katropa, is, ayun. So, ito ang nadunggan ang pahayag nila ni DPWH under Secretary, mga katropa, Secretary Bisnar. Ayan. Undersecretary Arthur Bisnar, ni ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. o Mayor Benjamin Magano. Yes, sir. Okay.